Hi Group 1, ito na po ang inyong reading. Anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? Love message po tayo para sa mga no label or complicated yung relasyon, complicated relationship. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Atin na itong simulan. Dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading as usual kung saan ginagamitan natin ito ng playing cards. Kukuha lang po tayo ng ilang pinaka-exact message. Okay, reminder lang po na pagdating sa playing cards or sa cartomancy, very straightforward talaga madalas. Okay, para sa akin lang naman ito as a reader, yung iniiwan na mensahe dito. At itong set of cards na inyong napili ay akin muna pong ilalagay sa gilid. Okay, dito muna siya, baka mapasama siya sa ibang group. Okay, group 1. Anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Love message tayo. Okay, agad-agad. Lagyan natin ito sa gumagalaw po yung lamesa. Pasensya na po. Lagyan natin siya sa pinaka-center, 2 of clubs. Okay, spread muna tayo. Okay, group 1. Sa totoo lang, ang daming lumabas. Kaya, napaspread pa ako ng maraming cards. Merong ilang tao dito. So, merong ilang scenario. Guys, this is a general message. Kayo na po yung bahala kung saan kayo higit na makaka-relate or mag-reflect yung ilang mensahe. As I've mentioned, 4. Pero dito, 1, 2, 3, 4. So, marahil, kasi nga, napakalawak ng maaring makapakinig rin nito, Again, kayo na po yung bahala kung saan kayo sa palagay nyo ay naaayon yung sitwasyon. Pero kung wala, wag nating ipilit, okay? Just only take what resonates. Pero doon muna po tayo sa unang senaryo na aking nakita na katabing-katabi mo. Okay, para sa ilan, merong nakatingin sa inyo, someone older than you, kung hindi man, mature one, na parang merong gusto siyang ipabatid o iparating. Siya na lang yung nakatingin sa inyong posisyon right now. Maring ito yung energy na ating nakukuha. Siya yung higit na nag-iisip sa inyo, guys. At yung attention niya ay nasa inyo. Pero para meron siyang, with the 2 of diamonds katabing-katabi nito, meron siyang gustong iparating na balita na maaaring may patungkol sa kanya. Okay? The 10 of clubs, 4 of spades, positive or negative or good or bad news yung gusto niyang iparating. Na somehow kasi nga baka naputol na yung inyong connection or medyo complicated yung status niyo ngayon, hindi niya maiparating yung good or bad news na ito. Or can be both. Okay? Kasi yung nakikita kong good news, positive balita na natanggap sa kanyang trabaho or meron siyang gustong sabihin na may patungkol sa work and travel. Halimbawa, naaprubahan na yung kanyang working visa or travel visa, yung ganyan. Merong kasiyahan sa puso niya, but at the same time, parang hindi niya ito ma-mention itong travel na to, especially for those na malayo or maring maramdaman pa lang ito, marang malalayo na sa isa't isa. Yun yung unang senaryo ko nakikita dito. Kaakibat dito yung stress. Okay, yung lungkot. At yun na nga yung bad news na gusto niyang iparating o gustong sabihin. Pero masaya siya. Marahil gano'n yung gusto niyang sabihin. Masaya siya in a way na masaya ka na rin. Or magiging masaya ka nang hindi na siya kasi hindi na kayo magkatinginan ng posisyon, ng direksyon. Okay, parang ikaw, meron ka ng ibang nilook forward or pinipilit mo para sa ilan. Maaring bago lang ito itong walang label na relasyon na somehow medyo, na ngayon talaga, complicated. Parang may pagitan na may gap kahit pa malapit lang kayo sa isa't isa right now. Okay, maring merong agenda, merong pag-travel ako nakikita dito. Or kung ilan ay nasa malayo na, totally, ayan, yung maaring gusto niyang iparating ay balita na may kaugnayan sa travel. Gusto niyang sabihin yun sa'yo. But at the same time, parang hindi niya alam kung paano. Good news, yung akin nakikita.
Siguro yung lungkot na umangat sa point na yun ay yung hindi niya alam paano niya pa i-open up sa'yo, lalo na pa kung ano na kayo. No communication at all. Okay? Okay, first scenario pa lang yun. Dun tayo sa pangalawang scenario na aking nakikita dito. Merong completion. Merong pagtatanong. Parang meron siyang gustong itanong sa'yo, ipahatid na magagandang bagay, kaalaman, or ilang chismis. Chismis kasi the three of clubs ay katabing-katabi rin. Yung mga creative ideas niya, gusto niyang isabihin sa'yo. Gusto niya yung iparating. Pero somehow, parang itong pangalawang scenario na ito ay malayo na rin kayo ng direksyon. Medyo, nawala na ng communication, pero magiging masaya sana siya. Gusto kanyang makausap dito sa pangalawang scenario na ito. Punong-puno ito ng galak or saya or kagustuhan na makausap ka. Magkaroon kayo ng komunikasyon ulit. Okay? Dito tayo sa pangatlong scenario. Ito naman, medyo sad to kasi nakikita ko na may lungkot at mayroong ilang involved na tao. 3 tao ito. Katabing-katabi pa nito yung 3 of Spades. Meaning, maaaring itong someone na ito ay may kaugnayan sa third party or third wheel situation for some of you na mag-reflect ito. Maaaring yung isa sa nararamdaman ng taong ito towards you right now. Yung current feelings o nais niyang sabihin ay sobrang nalulungkot siya. Ito yung posisyon na sobrang sad. Na wala na nga kayong komunikasyon, parang wala na talagang pag-asa pa. I mean, ang hirap nung katayuan or ang hirap pang hawakan. Kasi alam nyo, marahil pareho na hindi tama o kayo ay hindi naaayon. Maaring para sa ilan, iniisip rin itong taong ito kung kayo man ay makapag-reflect o mag-resonate yung messages na nasa third wheel or third party situation. Actually, magkatinginan kayo ng posisyon. Umangat yung 3-3-3. Andun na nga yung third party. At yung connection or commitment na wala na talaga at all. Or marahil kaya umangat yun kasi hindi dapat. At dahil hindi tama. Okay? Dito na tayo sa pang-apat na senaryo na aking nakikita. Ang ganda nito, para sa ilan sa inyo, kasi itong taong ito, ayan na, pasensya na po sa ilang ingay, itong taong ito, na umangat rito ay maaring someone na punong-puno ng love, nung kahilingan, na gusto niyang matugunan sa pagitan yung dalawa. Meron ka ditong security, stability, meron katatagan, yung mga wishes niya, and it could be someone true love. Okay? Para sa ilan sa inyo na mutual naman yung connection at inisip itong taong ito. Okay? Alam ko, kapag marami tayong nakikita, very complicated din talaga yung may iwan. Lalo na marami ang maaaring makapakinig nito. Okay? I-clarify natin yan dito sa 4-card spread na set of cards na inyong napili. Straight to the point lang tayo. The Hierophant reverse. Okay. Spread muna natin. Knight of Swords reverse. 4 of Cups reverse. We get a lot of reverse. The 5 of Cups. Okay. So, parang 4, no? 4 yung scenario na nakuha natin. Tapos, 4-card spread pa tayo today. Titingnan ko kung saan ko sila mai-relate sa ilang scenario yung na-mention ko. Itong Knight of Swords na aking nakita, kasi this card is a sign na this one is in reverse. Hindi niya mabigyan ng aksyon yung gusto niyang gawin. Maaring makarelate ito doon sa first and second scenario na aking na-mention. Gusto niyang actually parang sa lahat. Pero more on doon sa first, second scenario. Kasi punong-puno yun ng balita, ng impormasyon. Actually, masasaya. Masasaya naman yung impormasyon na yun. Pero parang hindi niya na yun maibahagi pa sa'yo. Kasi parang wala naman kayong label. Or nagtapos na ang ilan. Maaring ganun. Hindi niya mabigyan ng aksyon.
Maaring natatakot siya, nahihiya siya, natatakot sa rejection. The Five of Cups ay narito. Five of Cups, maaring ma-relate ko ito doon sa third scenario. Tama ba? O, pangatlong scenario. Yung may third wheel situation na sobrang lungkot, puno-puno ng hinagpis, disappointment. Yan yung nararamdaman niya. O gusto niyang sabihin, pero hindi niya maiparating na hindi siya masaya. O hindi nagiging okay yung status niya ngayon. Relationship-wise. Okay, alam ko medyo mabigat yung third scenario with Five of Cups. Four of Cups reverse, puno-puno ito ng wishes or nung plano, nung ideya. Minsan pa nga parang na-overwhelm siya. This one is in reverse. Na hindi niya alam kung anong uunahin niya dito sa mga gusto niyang gawin. Yung mga goals niya towards you, kahilingan, Nine of Hearts. Dito ko ito may i-relate. Plus 4. Four of Hearts. Four of Cups. Ito naman yung love. Kapag naramdaman niyo yung may balance na love, marami siyang pangarap. Yun yung nakikita ko dito. Gusto kanyang ibahay. Gusto kanyang ibahay. Kasi this is about home and family, security, at yung katatagan sa relasyon. Sabi ko nga, maaari rin naman para sa ilan na ito yung true love na tinatawag. One and only true love. Para sa ito sa mga nasa huling senaryo, kung makarelate kayo, na pinagtibay na kayo ng panahon, at yun yung inisip nyo na tao, or kahit hindi naman, marahil, eto lang yung direksyon, papunta kayo doon. Why not? Reminder lang po, ang tanging may iwan lang ng ilang cards sa yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon, okay? Pero yung resulta, yung outcome, at the end of the day, ay wala po sa mga barahan ito. It's up to you. Nasa inyo pa rin po yan kung bibigyan nyo ng pag-aksyon yung ilang bagay. Dahil kung hindi, mananatiling dasal lang yun. Totoo naman yun eh. Very powerful ang prayers. Pero kung hindi natin yan bibigyan ng something, nung paraan natin, yung willingness natin na patunguhan yung mga gusto nating bagay, lugar, tao, hindi yun mangyayari. Kailangan mong pumili. O itong taong ito, reversal energy po tayo. Kung bibigyan niya ng pag-aksyon, yung freedom, yung kalayaan na tinatawag yung sarili niya para piliin, para bigyan ng pagtutok yung kanyang nais gawin. O yung ilang plano niya para sa'yo. Ngayon yung ilang senaryo na aking nakikita para sa inyo. Group 1, napakarami. Kayo na po yung bahala kung saan kayo higit na mag-reflect, okay? Kuha tayo ng ilang messages. Kuha po tayo ng ilang final messages gamit ang Me Love Oracle Cards. Ayan. Tingnan natin kung anong naiwan natin para sa inyo. For group 1, sa group 1, okay. Yes, it's enough na. I miss you. Kalimutan natin ang nakaraan. Babalik ako sa iyo. May mahal na akong iba. Ano daw? Bakit ganon? Siguro, kasi yung dalawang senaryo na aking nakikita, yung isa doon, yung sa second scenario, ayan, naguluhan na tayo. Pag ang daming senaryo, ang hirap ng isa-isahin. Pero, maaaring ito ay may patungkol doon sa second scenario. Or sa third scenario. Sa second scenario kasi, nakikita ko dito yung excitement eh. More on the excitement. Meron na siyang, parang may pagkakumpleto na siya eh. Parang gusto niya iparating sa iyo. Ba't gusto niya pa iparating sa iyo? Parang okay naman na siya. Gusto niya ng communication in a creative way. Alam mo yan, parang gusto ko lang tsikahin ito. Sabi ko nga, parang gusto lang sumismis para magkaroon kayo ng connection ulit. Yung ganung paraan lang. Parang in a friendly way, ayan. Yung ganon. Pero meron na siyang mahal na iba. Or kung sa third scenario, kahit na meron siyang hinagpis, meron tayong ilang person na nakikita, parang ando siya sa third wheel situation, malungkot siya, disappointed. Parang wala na rin siyang magawa pa. Kasi nga alam niyang mali. Okay, pero marahil, kasi nakatingin pa rin siya sa iyong posisyon, sa iyong direksyon, pero ito yung nais marahil ipabatid nito. May mahal na akong iba. Okay. Pero babalik ako sa'yo. Babalik ako sa'yo marahil. Ito yung sa
first and fourth scenario na ating nakita. First and fourth, babalik ako sa'yo, especially sa fourth scenario. Kasi nakita tayo doon ng love. Umangat yung love. Kalimutan natin ang nakaraan. Maaring ito yung sa, again, second and third scenario na yung isa medyo friendly, nandun sa aspeto na walang ibang kumbaga, hindi na more on love parang more on friendship at gustong makipagkaibigan na lang, kaya kalimutan natin ang nakaraan. Or yung isang tao dito na nasa isang relasyon na at parang hindi siya magkaroon ng freedom doon, pero gusto niya pa rin somehow magkaroon marahil ng closure na tinatawag, or kahit paano makapag-usap kayo, kasi Three of Spades is also about communication, na nalulungkot siya baka hindi kayo nakapag-usap ng maayos. At kalimutan niyo na lang yung nakaraan. Kahit pa hindi na kayo magsama totally, or wala na kayo talagang pag-uusapan tungkol sa connection nyo, or commitment na nabuo nyo before. Maaaring ito yung isa sa gusto niya iparating. Kalimutan natin ang nakaraan. Okay, I miss you. I miss you. So, maaaring na to sa kabuuan, sa lahat ng senaryo. Actually, lahat sila nakatingin sa direksyon mo, na tamang-tama lang dito sa topic natin. May pagkakataon guys na hindi nakatingin sa direksyon. Alam ko ako lang gumagawa nun. Pero binabase ko lang po ito sa posisyon ng ilang baraha. Huwag natin masyadong laliman. Okay? Pero ito yung mga bumagsak para sa inyo. May mahal na akong iba. Kalimutan natin ang nakaraan. I miss you. Babalik ako sa'yo. Group 1. Hi Group 2. Ito na po ang inyong reading. Anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Love message po tayo para sa mga no label or complicated yung relationship. Okay, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading kung saan ginagamitan natin ito as usual nung playing cards. Kukuha tayo ng ilang messages. Okay? Reminder lang po na pagdating sa cartomancy ay very straightforward lamang yung may iwan nito. Para sa akin lang naman po yon as a reader. Straight to the point, wala nang paligoy-ligoy pa. Madalas, okay? At itong ilang set of cards na inyong napili, 4 card spread po ito, tayo later. Lagay ko muna dito sa gilid. Ayan. For group 2, anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Group 2, anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? For group 2, message. Okay, agad-agad. Okay. Spread muna po tayo. Okay, para sa inyo, group 2. Kung kayo po ay nakapakinig doon sa first group, meron akong ilang senaryo na nakita doon. Actually, 4. Okay? Pero sa inyo, 3. Okay, meron na kayong maririnig na ilang tumitilaok na manok. Ang aga natin nagbabasa ngayon, 3 po. Yes, 3 yung senaryo na ating nakikita. Pero hindi naman kailangan sa lahat ng senaryo na yun ay makarelate po kayo. Kayo na po yung bahala kung saang sitwasyon mag-reflect ang ilang bagay for you. Sa mga ganitong pagkakataon, medyo nagiging complicated tuloy yung reading. Pero guys, ito po ay general reading, marahil kaya umangat yung ilang senaryo kasi nga napakalawak rin nung maaring makapakinig nito. Pero doon na tayo agad-agad sa first scenario na aking nakikita. Jack of Diamonds, 4 and 4 of Spades, Ace of Hearts, regardless of its gender. Pero maaring yung feelings kung gusto niyang iparating sa'yo, hindi na kayo magkatinginan ngayon ng posisyon at ng direksyon, pero siya yung nakatingin towards sa yung direksyon. At merong lungkot, meron ng kulang, nawalan siya ng seguridad, hindi lang sa inyong relasyon, pero sa kanyang sarili marahil, pero mahal na mahal ka nito. The Ace of Hearts, true love, yung nararamdaman niya sa'yo. Pero iba na yung titingnan mo ng direksyon Parang para sa ilan, okay? Andito sa punto na to. Kung ito yung taong inisip nyo na hindi naman kayo totally na in love pa dito, pero marahil kaya naisip nyo itong taong ito kasi gusto nyo lang malaman. Okay? Parang na-intriga lang ang ilan. Pero
mas lamang yung love niya sa akin nakikita. Or talagang ikaw kasi magkaiba na yung direction nyo as I've mentioned, iba na yung nilook forward mo. Maaring nasaktan ka niya in some way at ikaw naman sumuko ka na. Pero maaring sobrang lungkot nito kasi nawala nga yung marahil 4 of spades. Meron siyang nabaling pangako para hindi mo na siya tingnan ulit or para hindi mo na siya lingunin pa. Pero ito yung nararamdaman niya. Love. Mahal ka nito. Agad-agad. Yun yung naiwan ni Moonchild sa first scenario, okay? Dito tayo sa second scenario. Ito na yung marahil para sa ilan. Nilook forward nyo. Meron tong balance. Magkatinginan kayo ng direksyon, posisyon, sitwasyon, porosyon. Ayan. May balance sa love. Loyal, mutual. Marahil yung isang nararamdaman nito o mensahe na gusto niyang iparating ay yung makasama ka dito sa kanyang buhay, paglalakbay, especially may pagka-adventurous yung relationship na gusto nito. Para sa ilan sa inyo, gusto niyang makabuo ng mga memories, bagong memories kasama ka. So, ang ganda naman nun. Dito na tayo agad-agad sa pangatlong senaryo. Ito totally parang nasa past possession ito para sa ilan sa inyo na inisip itong taong ito out of nowhere. Kahit pa wala na kayong communication, connection, commitment. Pero, kasi kahit siya, hindi na rin siya nakatingin sa yung posisyon. So, marahil past connection na ito or matagal nang ganap, meron na siyang ibang kinakaharap. Pero kung sasagutin natin yung feelings or kung ano yung gusto niyang sabihin, merong lungkot, okay, meron ng kulang. Simula nung wala na kayong pag-uusap pa. Meron ng parang nawala. Yun nga. Parang hindi na naging masaya o hindi siya masaya. Hindi natupad yung ilang kahilingan niya or yung nilook forward niya sa inyo. The Nine of Cups, pinaka-center ng inyong baraha. Yung wishes o yung hopes and wishes na sana ganito, ganun kayo. Nagtapos. Okay? Pero may lungkot. May mga desisyon siya, the Two of Spades, na nagawa, na pinagsisisihan, marahil, okay? Ayun. Ayun yung tatlong senaryo. Alam ko, pag ganito talaga, bukod sa complicated, may pagkakataon ng hirap intindihin, pero kayo na po yung bahala. Okay? Tingnan natin itong set of cards. Queen of Cups, reverse. Page of Swords. Ten of Cups, reverse. And the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Okay. Merong pasasalamat. So, maaring, ayan, sobrang ilang sasakyan. May pasasalamat naman dito. Merong grateful dun sa sitwasyon na meron kayo na kung aking i-relate, marahil dun sa second scenario ito. Kasi meron kayong mutual understanding. Pareho kayo nung nais sa isang relasyon. May balance. For some of you, okay, na inisip itong taong ito na buo naman yung connection right now o yung commitment na meron kayo. Nagpapasalamat siya. Okay, para sa ilan, kasi kung sa ibang agenda ko ito, ibang senaryo ko ito i-relate, isa pang message ng Wheel of Fortune ay yung meron ng pagbabago or nabago. Okay? Ano to ever-changing card to. Meron ng totally nagbago sa pagitan yung dalawa na ang hirap nang ibalik na kung aking i-relate marahil sa first or second scenario. Okay? Ten of Cups reverse, first and second scenario. First and third scenario. Okay? Ayan na, sabi ko na. Pag ang dami ko nakikitang scenario, medyo mahirap siyang i-explain. Pero, gagawin natin yung best natin. Ten of Cups reverse, disconnected. Wala nang connection, totally. At marahil, doon siya hindi nagiging satisfied. Maaring merong dito, pagsiselos na kung aking i-relate dito sa first scenario kasi nakatingin siya sa position mo na may lungkot na parang wala na siyang mahawakan or makapitan. Wala siyang dahilan, inspirasyon. Queen of Cups, reverse. May nagsiselos. May pakiramdam ako na nagsiselos ito or meron siyang
emosyon na umaangat right now. Marahil ito yung current energy na nakukuha natin. Kasi nga love eh. Love ka nung first scenario na aking na-mention eh. So, nasasaktan, okay? Kasi nga love ka niya. At ikaw marahil, baka naka-move on ka na or meron ka ng ibang bibigyan ng atensyon right now. Okay, Page of Swords, ito naman yung may balance. Again guys, yung ilang scenario na na-mention ko, pwedeng sa isa or pwede namang sa lahat makarelate kayo. Okay, depende na po sa inyong sitwasyon at pinagdadaanan. Page of Swords, ito na yun eh, yung pagiging, as I've mentioned, yung mga bagong adventure na pwede mong maranasan sa isang relasyon. Parang gusto ka nitong dalhin doon sa mga gandang lugar or kahit simpleng lang ito, pag-uusap, pagdating din sa communication. Gusto ka nitong gusto niya ipamalas sa'yo, ayun, yung pinaka-word. Ipamalas, iparamdam sa'yo yung love na deserve mo. Love is in the air with Page of Swords, Seven of Hearts. This is also about marriage, partnership, relationship. Okay, at yun yung gusto niyang iparating. Diyan ka, para sa ilan yan yung gusto niyang gawin or sabihin, yahagin ka. Yahagin ka sa mga magagandang lugar, ganyan. Para makabuo kayo ng memories pa or maraming memories pa together. Kahit pa right now, walang label kasi ito yung topic natin. Ayan, sumasang-ayon naman yung ilang sasakyan. Okay, kuha na po tayo ng ilang final messages para sa inyo gamit ang May Love Oracle Cards. Okay, for group 2. Uy, agad-agad. Tumalo na siya. No worries guys kasi bago pa man mag-start, is-shuffle na natin maigi yung bawat deck. Okay. Palayain mo na ako. Oh my gosh. Kailangan kita. Hindi ko kayang mawala ka. Oh my. Guys, yung bawat na-mention kong messages, scenario, ay maaaring makarelate or mag-reflect para sa'yo at dito sa inyong person din. Okay? Reversal energy rin po ang ating reading every time. So, palayain mo na ako. Maaaring ito ay sa isip ng taong ito na kasi sa first scenario especially kung aking i-relate itong wordings na ito, palayain mo na ako kasi parang hirap siya. Siya yung tao nang hirap mag-let go. Or nahirapan na siya dun sa point na parang kahit anong gawin niya, hindi ka mawaglet doon sa isipan niya. Okay? Doon ko ito ma-relate. Kasi nga, love, sabi ko nga, true love eh. Yung nararamdaman niya sa'yo. Yung pakiramdam niya. Okay? Kaya ang hirap niyang mag-move on. Parang gusto niya iparating yung pinakasalita na palayain mo na ako, please, ganun. Or marahil, maaring sa'yo naman ito mag-reflect, okay? Para sa ilan sa inyo, hindi ko kayang mawala ka. Kailangan kita. First and second scenario ito. Kasi sabi ko ngayon, third scenario na aking nakita, parang wala na siyang pakialam masyado. Past connection na. Wala nang ganap. Pero kung sinagot ko lang yung topic natin, kung ano yung feelings niya, or naging feelings niya, marahil ayun nga eh. Kasi, nakaraan na, meron na nagtapos, merong pain, yes, pero patuloy siyang bumubuo ng desisyon sa buhay niya kahit mahirap with Two of Spades. Going with the flow lang yung taong yun. Malayo na yun. Kaya sa first and second scenario ko na lang may re-relate ito. Hindi ko kayang mawala ka, kailangan kita. Okay, parang gusto kong mag-add up doon. Hindi ako kontento. Isa-isahin natin ah. Okay, doon tayo sa first scenario na ating nakita. First scenario. Anong may iwan ng... Uy, merong bumagsak. Hindi ako karapat-dapat. Oh my, hindi ako karapat-dapat. Marahil ito nga. Yung feelings niya, siguro naisip niya to na okay, kasi iba na yung direksyon na tinitingnan mo, marahil hindi ako yung karapat-dapat. Kahit na, hindi ko kayang mawala ka or palayain mo na ako. Kahit nahihirapan siya, alam niya naman, tanggap naman niya na hindi siya yung nilulook forward mo. Sa first scenario yun, okay? Din tayo sa second scenario.
Okay, meron nang bumagsak agad-agad. Ang dami nito. Exact message lang. Second scenario. Message. Okay. Babalik ako sa'yo. Actually guys, itong second scenario na aking na-mention, although magkatinginan kayo ng posisyon, ng direksyon, medyo may gap. Merong distance. So, marahil, babalik ako sa'yo kasi medyo nawalan kayo ng panahon para kayo ay magkita in person, ganyan. Yun yung nakikita ko. Kaya ito yung word. Babalik ako sa'yo. Marahil, bibigyan niya na ng label yung inyong relasyon kasi 7 of Hearts ay narito. Okay, last scenario pa ba? Kahit na medyo malayo na yun. Sige. Para sa last scenario. Group 2. Okay, ang dami na naman. Pero, kalimutan natin ang nakaraan. Sana maunawaan mo ko. May mahal na akong iba. Tamang-tama sa group 3 kasi sabi ko nga, nakaraan na. So, kalimutan nyo na raw yung nakaraan. Meron na siyang ibang tinitingnan. May mahal na akong iba. Sana maunawaan mo ko. Okay, ayun. Alam ko, nagka-rumble-rumble na po. At ang daming senaryo. Oo, dito ako medyo nag-struggle kasi minsan ang hirap i-explain nung ilang bagay-bagay sitwasyon. Pero sana nakasunod kayo kahit paano kay Moonchild. So, ayun. I guess hanggang dito na lamang muna po itong ilang messages natin para sa inyo group 2. At sana kung ano man itong mensahe na ating nakita para sa inyo ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I see you again next time. Hi Group 3, ito na po ang inyong reading and let's start. Anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? Ayan, love message po tayo para sa mga no label or nasa isang complicated relationship. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dito muna po tayo sa inyong kay Thomas reading kung saan ay ginagamitan natin ng playing cards. Okay, kulang tayo ng ilang exact messages. Reminder lang po na pagdating sa kay Thomas madalas ay very straightforward yung messages na may iwan nito. Kumbaga, wala nang paligoy-ligoy pa. Well, for me lang naman po yon as a reader. Pero, straight to the point, kumbaga. Okay? At itong set of cards na inyong napili, ay aking muna pong ilalagay sa gilid. Okay. Kulang tayo ng ilang messages for group 3. Anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? Group 3. Message. Finally, may tumalon na. Okay, 6 of Hearts sa inyong pinaka-center. Mag-spread muna po tayo. Okay, Group 3. Meron akong dalawang senaryo na nakikita dito, pero yung isa medyo malayo na sa inyong posisyon. Uunahin ko na yun. Medyo may lungkot. Or totally may lungkot. Okay? Malayo na. Kaya hindi na tayo magpo-focus pa doon. Pero ulitin ko, may punong-puno ito ng kumbaga, hinagpis. Or even yung disappointments. Okay, pero dito na tayo magpo-focus sa aking pinaka-nakikita na merong nilulook forward sa inyong future. Katabing-katabi ng taong ito, yung 9 and 4 of diamonds. Meaning, this is a great sign na meron itong plano or merong ilang ideya kung saan may pang long-term yung effect sa inyong pagsasama or commitments. Looking forward siya dun. Umangat yung 6, meaning balance naman kayo emotionally, financially, or even spiritually. Gusto niya nung katahimikan, yung meron lang kayong peaceful heart and mind as well as yung security o yung kasiguraduhan, kasiyahan. Itong taong ito, maybe young or young at heart, kung nagsisimula pa lang ang ilan, maraming gustong simulan. Parang nagsisimula pa lang for some of you. Parang ang dami niyang gustong gawin. Ang dami niyang gustong gawing aksyon sa inyong relasyon. Kahit pa right now ay andito kayo sa status na walang label. Isang downside na nakita ko dito, kung hindi man siya bata pa, okay, regardless naman kung anong age ng taong ito,
Pero meron siyang ano lang, para bang may pagkakataon na paiba-iba siya nung mood or nung nagiging decision niya. Kasi nga, especially kung bata pa or may pagka-immature. Again, regardless kung ano yung kanyang age. At dito, maari rin kasi na along the way, ay may pagkakataon na nagkakamali. Okay, hindi naman tayo perfect. Kasi meron ditong indecision or worst case, third party, third wheel situation. Okay, or andito kayo. Pwedeng ganun para sa ilan. Kasi yung mga Three of Hearts, pero masaya. May peaceful, may pangarap ito sa relasyon. Meron nga lang ilang gap, pero kasi ang layo ng posisyon mo sa kanya. Pero marahil nga, andito kasi kayo, andito pa kayo currently dun sa komplikadong relasyon. Okay? Pero may pangarap. Meron itong nilolook forward. Kumbaga. Pero hindi magiging perfect. Okay? Unahan ko na kayo pagdating dito sa inyong cartomancy. Yung gusto niyang iparating, yun nga, gusto niyang sabihin, ibibigay niya lahat. Gusto niyang ibigay yung mga magagandang bagay sa'yo. Gusto niyang iparamdam yung seguridad. Kaya lang maaring may struggle, pero gusto niyang gawin yun. Gusto niyang iparamdam yung magkakaroon na kayo ng katahimikan. Yun yung gusto niyang i-achieve or message na nais iparating right now. Maring ito yung current energy na ating nakukuha sa inyo, okay? Again, yun yung sa second scenario. First scenario, yung hindi masyadong maganda yung pakiramdam. Hindi ko na ito nilaliman pa kasi may lungkot. Lungkot lang, yun na nakikita ko na umangat dito. Okay, i-clarify na po natin yan agad-agad gamit ang set of cards na inyong napili. 4 card spread lang po tayo. Uy, King of Pentacles. Actually, King of Pentacles, 9 of Diamonds. Ano to? May pangarap. Kung hindi siya merong kaya or kakayanan, money-wise, magsusumikap ito para maibigay niya yung gusto niyang i-share sa'yo or ibahagi yung comfort na gusto niyang naranasan mo. Okay? Generous. Pwede rin ganun. Mapagbigay. Galante. Gusto niyang ibigay. Yun. Gusto niyang iparating na message. Gusto niyang iparamdam sa'yo lahat. Yung kasaganaan or kaalwanan. Ayan. Spread na natin. Wait, the 8 of Cups. 8 of Cups. Reverse. So, merong susubok. I mean, this person will try one more time. So, maaaring merong magbalik. Or, kung andito pa rin kayo currently, magkasama naman kayo, okay naman kahit na no label, then susubok at susubok ito. Kaano man yung pagsubok minsan. Okay? Gagawin niya yung lahat. Sa akin nakita. Uy, may 6 of Pentacles. As I mentioned, 6 of Hearts, 6 of Spades, umangat dito. Mapagbigay. Hindi man ito mas sa material na bagay, kasi in reality, magkakaiba pa rin tayo ng posisyon, ng sitwasyon, pero ibibigay nito yung kakayahan niyang ibigay sa kanyang kakayanan, okay? Or dun sa paraan na kaya niya. Gusto niya ibigay ang lahat. Yun, marahil yung mensahe, yung pinaka-message. Page of Cups. Page of Cups. Punong-puno ng inspirasyon. Umaangat yung emotional side niya right now. Or, kung bata pa kayo at young at heart, para sa ilan sa inyo, sumasang-ayon po ang eroplano, padaanin muna natin, ano man yung edad niya ngayon, pero maaaring meron pa itong pusong parang nagsisimula pa lang. Young and kid at heart. Exciting yung pakiramdam niya ngayon or excited siya doon sa pwede pang mangyari sa pagitan yung dalawa. In love ito. Kung hindi pa man malalim, okay? At makarelate doon sa pagkabata, marahil infatuation. Ayan, the Page of Cups. Ito kasi yung mga nagsisimula pa lang or nasa starting pa lang nung relationship. Umaangat yung emosyon, yung init ng emosyon na excited. Okay, na gustong iparamdam, ibigay ang lahat. Kahit pa minsan, again, merong ilang struggle, pero hahanapin niya yung may kasapatan para sa'yo. At para sa'yo lang. Okay? Okay, so,
Kuha na tayo ng ilang final messages para sa inyo. Gamit ang May Love Oracle cards. Kuha na po tayo ng ilang messages. So, you guys. So, group 3, okay. Meron nang bumagsak. Kuha pa tayo. So, group 3, message. Okay. Oh my. Bakit dalawa yung nag-highlight? Na may mahal na akong iba. Oh my. Okay, so meron ditong tatlong senaryo na medyo umangat doon sa hindi natin masyadong binigyan diin o binigyan ng diin kasi nga puro lungkot yung nakikita ko. Guys, yung ilang messages or senaryo, kayo na po yung bahala kung saan kayo makaka-relate at tayo po ay reversal energy every time. So, maaring ito ay may patungkol sa inyo or sa yung person. Kung ano man yung mga mensahe na yun na aking nabanggit. Okay? Pero as I've mentioned, yung first scenario na hindi na natin masyadong nilaliman kasi puro sadness yung nakikita ko at parang hindi niya magampanan or mahandle ngayon yung emosyon. Marahil ito yung gustong iparating nito. May mahal na akong iba. Pero maaring ikaw yung may mahal ng iba or siya yung may mahal ng iba. Okay? Pero sana maging masaya ka. Yun naman yung magandang gustong iparating ng taong yun. Well, actually, pwede itong makarelate both sides sa senaryo, okay, na aking na-mention. Pero ito yung isang message. Ikaw ang gusto kong makasama. Nagbigay din talaga yung dalawa talaga siya, may mahal na akong iba. Maaring ito yung sa first scenario. Kasi talagang umangat yung sadness dito. May mahal na akong iba. Malayo na kasi yun, guys. Hindi na kayo magkatinginan ng posisyon, ng direksyon. So, maaring para sa ilan na merong inisip, maaring nasa isang relasyon na yung taong yun. At kung meron man siyang currently lungkot na kinakaharap, doon na yun, sa point na ng kanyang relasyon right now. Okay? Okay. Pero ikaw yung gusto kong makasama, sana maging masaya ka. Maaring ito yung sa pangalawang senaryo na magandang nakikita natin. Right now, yung energy, yung excitement, yung love at support ay nasa iyo. Nasa iyo yung toon ng taong ito at ito yung gusto niya. Ito yung gusto niyang sabihin. O iparating na message. Sana maging masaya ka. Ikaw ang gusto ko na makasama. Group 3,